At eto na nga mga kababayan, Master Judea nagbabalik na naman. Kumusta po kayo? Okay? Okay, sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga key people sa gobyerno na tatawagin nating Cuadro Alas de Malas sa Pilipinas. Okay? Medyo malamig ang panahon pero ang pag-uusapan natin ngayon ay kasing init ng lumalagablab na pugon. Yan, okay? Dahil mainit ang mga banat ni Mayor Baste sa Cuadro de Alas de Malas. Oo. Mayor Baste, sinargo ang mga munyo. Oo. Biruin mo, mga national official ito pero hindi magawang igalang ng isang mayor dahil sa pinagagawa nilang ablusdugan. Okay? Torre, Remulla, Romualdez, Marcos, ibinuking ni Mayor Baste. Oo, sa kanilang mga kabulastugan. Kung may delikadesa ka, masasaktan ka dito sa mga sasabihin o sinabi ni Mayor Baste. Pero kung ikaw makapal ang mukha mo, syempre, wala. Hindi ka tatablan nito. Oo. At dahil ito na nga, hindi nakapagpigil si Mayor Baste at winaswasan, tinawag niyang pabigat sa mga Pilipino ang Cuadro de Alas de Malas. Pag-uusapan po natin yan pagkatapos lang, mga kababayan, nito. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At syempre, magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po, si Master Jodea nagbabalik. At bago tayo magsimula, huwag kakalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Okay? Okay. So mga kababayan, mag-iingat po tayo dahil baha po kaliwat kanan sa Pilipinas at wala po atang lugar sa Pilipinas na tuyo ngayon dahil hindi po natin mahanap yung 5,500 na flood control project na pinagawa ng gobyerno ni Marcos. Kaya ganyan mga kababayan, siguro nagtago yung flood control project kasi natakot sa bagyo, hindi natin po alam. At ngayon po, kung hindi man gagana yung flood control project na yan, huwag po kayo magtataka. Kung hindi gumana yung flood control project at kung bumahaman sa buong Pilipinas, huwag po kayong magtataka. Dahil nasa Amerika po yung may hawak ng remote control ng flood control sa Pilipinas. Okay? Okay. Hindi pa ata napipindot at hindi pa gumagana yung flood control project. Oy, Marcos Jr., pindutin mo na yung remote control ng flood control para maubos na yung baha na yan. Grabe ang baha, no? Hindi naman ganito dati. Di ba? Hindi naman ganito dati sa panahon ni Pangulong Duterte, bumabaha din, pero hindi ganito kalala. Nagka-let's lang yung baha sa Pilipinas kung ano-ano nangyayaring kamalasan nung maupo itong si Marcos Jr. na ito, walang alam, di ba? Laging sinisisi ang lahat sa climate change. Sinisisi kay Duterte. Baka itong baha sa Pilipinas kay Duterte mo na naman isisi. Baka yung mga nalulubog na sasakyan dyan sa kalsada, kay Duterte mo na naman isisi, Marcos Jr. at mga kaalyadong mga tatanga-tanga. So, laging sinisisi climate change sa pagbaha. Wala naman siyang ginagawang solusyon, aksyon para magawan at masolusyonan ang problema sa baha. Diba? So far, ang solusyon na naibibigay pa lang ni Marcos Jr. sa problema natin sa baha, imagination. Imagination, mga kababayan, bakit? Excuse me. Kasi, imagine lang ata yung 5,500 flood control project na sinasabi nito. Hindi natin makita kung nasaan. Hindi man lang magsabi kung yung isa nandito sa creek ng Maynila. Wala namang sinabing gano'n. So everything, I think, is imagination. Is this a cause of pulverization? Sana andito yung presidente ng Pilipinas. Para man lang makatulong siya sa pag-iipon
ng tubig baha na galing sa ulan na magagamit natin sa panahon ng tagtuyot. Di ba? O Junior, akala ko ba ipunin natin yung tubig? Parang wala namang nag-iipon. Sino mag-iipon dito? Nambudol ka na naman doon sa mga senado na iipunin ng tubig. Wala naman ako nakikita nag-iipon. Uwi ka na dito, sama-sama tayo mag-ipon para magamit natin yung ulan na yan sa tagtuyot. Pero seryoso mga kababayan, hindi nyo ba napapansin? Wala na umupo si Marcos, puro kamalasan, puro paghihirap na lang binibigay sa atin ng Panginoon. Hindi kayo mga Pilipino, pinapahirapan din tayo dahil hindi tayo marunong pumili at hindi tayo marunong magdesisyon. Sa tuwing eleksyon, di ba? May history na nga. May history na nga na nagtuturo sa atin ng nagdaang panahon. Yung nagdaang panahon, kinukwento sa atin ang istorya ng Pilipinas. Pero patuloy pa rin tayo nagpapabudol. Kaya ito, pahirap na pahirap, kamalasan, dinadanas ng mga Pinoy. Pinapahirapan na ba tayo ng Panginoon dahil sa mali nating mga aksyon sa tuwing eleksyon? Diba? At isa pa, napapansin ko na sa tuwing sinusugatan nila ang KOJC, sinusugatan nila si Pastor Apollo Kibuloy, laging mayroong nangyayaring masama, laging mayroong nangyayaring pangit. May nasusunog, may wildfire, di ba? May bagyo, may lindol. Nangyayari yan, napapansin ko sa tuwing sinasaktan o sinusugatan nila ang KOJC at si Pastor Apollo si Kibuloy. Isa pa na napansin ko, noong nilusob nila yung KOJC, biglang lumubog ang Metro Manila. Di ba? Biglang lumubog ang Metro Manila. Tapos, noong pangalawang pagkakataon, nilusob nila yung KOJC, bumaha sa buong Pilipinas. Di ba? Luzon, Visayas, Mindanao, bumaha. Noong si Pastor Apollo si Kibuloy sumuko, nagkaroon din ng malakihang baha. Nung nagsimula ang hearing diyan sa Kongreso, ang laladi ng baha, may lindol pa. Di ba? At ngayon, dininay nila yung request na bail ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Ano nangyari sa Pilipinas? Di ba? Nakalubog ang buong nasyon mula Luzon, Visayas at Mindanao, lubog sa baha. Talagang totoo yung kasabihan na inuugnay natin kaya sa Diyos lagi, inuugnay natin na talagang kapag ang isang tao ay mapang-abuso kung saang mang bagay, katulad ng halimbawa ng kapangyarihan, hindi maganda ang kinahihinatnan. Ito nangyayari ngayon, mga kababayan. Dagok ito sa administrasyon na mapang-abusong administrasyon ni Marcos. Dahil walang alam, kundi magbigay ng rasyon. Di ba? Puro rasyon, ayuda. Kaso, hindi naman natin siya gusto, damay tayong lahat ng Pilipino dahil sa mga mali na mga leader na ito. Hindi kasi marunong kumuha ng mga tao si Junior. Halimbawa, PNP chief. Ano yan? Ano may pagmamalaki dyan? Yung paghuli kay pastor? Yung pagka-kidnap kay PRRD? Hindi yung achievement. Kagaguhan yun. In fact, paglabag nga yun sa konstitusyon. Walang hiya, PNP chief, kidnapper. Kinidnap yung dating presidente. Walang hiya. Biruin mo PNP chief. PNP chief pinapahiya ng isang mayor. Winawaswasan ng mayor. Kung may dangal na pulis yan, alangan isang mayor, banatan siya, di ba? Kasi PNP chief ka di ba? Dapat katatakutan ka, kung ang ginagawa mo tama, katatakutan ka. Pero sa nangyayari ngayon, kung ang mga aksyon mo, daig pa yung may tama, abay tatamaan ka talaga. Tatamaan ka sa mga Pilipino, tatamaan ka sa netizens, tinamaan ka kay Mayor Basti Duterte. Diba? Ayan, Cuadro de Alas, de Malas.
Boying Rimulya, Torre, Martin Romualdez, Bongbong Marcos. Kasi itong apat na ito ang dapat nangangalaga sa mga Pilipino. Pagdating sa welfare ng mga Pilipino, sa pagpapaunlad sa mga Pilipino, sa kapanatagan ng mga Pilipino, sa hustisya sa Pilipino ng Pilipino. Pero sila pa yung nagdadala ng gulo. Sila pa yung pinagsisimulan ng gulo. Oo. Kaya hindi nakapagpigil si Mayor Baste Duterte na waswasan ang mga kwadro de alas de malas ng Pilipinas na ito. So ito, pakinggan muna natin ang unang banat. Ito po. Matapang ka lang naman, we have the position pero kung suntukan tayo, kung makaya kita, you're a coward. You are nothing without your position. But, you know, the kind of person that you are, you're really ugly. Hindi mapigilan ni Davao City Mayor Sebastian Duterte na maglabas ng mga maaanghang na salita laban kay PNP Chief General Nicolas Torre. Mr. Torre, sanay na ako sa iyo. Kinidnap po nga yung tatay ko eh. Okay na yan. Just do whatever you want. You have 2 years until finding candidacy sa 2027. So, at saka may kaso ka na ngayon eh. Mukhang may balak. Kakandidato pala sa 2028. Kapal na mukha. Gusto mo harasin mo lang ako. Kasi matapang ka lang naman. We have the position pero kung suntukan tayo, kung makaya kita. Ganun lang. But you're a coward. You are nothing without your position. Sa totoo lang. Nagmamatalinuhan ka lang. Yan ang talaga ginagawa mo. May 3-minute response ka. May nakaabang na dyan. Nakita ka talaga ng media. Kawawa ka naman sa totoo lang. Okay na yan. Yung 3-minute response mo, prove it. Prove it to the Davaoenos. So sabihin, kayo PNP. So sabihin nyo, hindi na safe ang Davao. So ako ba ang police o kayo? Kung sa index, ang Davao City is third to Chiang Mai in Southeast Asia, why cannot you maintain that? If you cannot maintain that, that means you're not doing your job. That means the PNP is not doing their job. O nangyari yun, who is to blame? Ako o ikaw? Yung back to you mo, hindi ka na nga sumagot. Sarap talaga awayin. Totoo lang. May kalbayo kung sa ka, no? May may issue ka na doon eh. Iba yung mo, iba yung ambition mo sa buhay. I don't feel that you're here to serve and protect people. You are here to forward your ambitions. Particularly, kung sino ka man sa administration ni Ferdinand Marcos Sr., you are the general bear. If you do not know history, read it. It's there. It's available for all. I really do think you're ugly. You know why? It's not because of your face. You know, like Filipinos are beautiful, brown skin, you know, and a lot of foreigners, the Caucasians especially, they like your color. But you know, the kind of person that you are, you're really fucking ugly. You are really fucking ugly. Sino si Ver? Si Ver po, inihalin tulad ni Mayor Baste, si Torre kay Fabian Ver. Okay? So si Fabian Ver, mga kababayan, yung dekada 70, dekada 70, siya po yung utosan din ni Marcos Sr. na ito gawin mo. Siya po yung pinuno ng armed forces dati, ng PC, yung Philippine Constabulary noong panahon. Yun din ang attack dog ni Marcos Sr. Tapos ngayon, sa panahon ito, ang nagiging attack dog o lakas ni Marcos Jr. sa pamamagitan ng paggamit ng pagmilitarisasyon ng gobyerno, itong si General Torre. Kaya inihalag tulad ni Mayor Baste siya kay Fabian Ver. So mga kababayan, ang sakit dito, sinabihan ka ng bobo, sinabihan ka ng tanga, sinabihan ka ng duwag, pangit ka. Ang sakit nito. So ikaw PNP chief ka, sasabihan ka ng ganon. So that means something. That means something na hindi ka karespeto talaga. Dahil kung ikaw ay PNP chief na karespeto, hindi ka sasabihan ng isang mayor ng mga ganyan. Diba? So alam na natin na tumpak ang sinasabi ni Mayor Baste. Alam mo yung galit ni Mayor Baste, ramdam mo eh. Ramdam mo na galing sa kaibuturan talaga hanggang sa buto. Sagad hanggang buto yung galit ni Mayor Baste dito kay Torre. Biruin mo binalasubas nila yung Davao. Binalasubas nila yung Davao, pinalitan ng mga K-people dyan sa PNP sa loob ng 2 araw, pinalitan ng 3, di ba? So binastos nila, binaboy, at ngayon, hindi pinapadaan kay Mayor Baste Duterte, kumbaga dyan dapat dadaan. Si Mayor Baste ang dapat na pipili ng PNP chief na mamumuno dyan sa Davao dahil si Mayor Baste ang nakakaalam kung ano itsura ng Davao, kung ano ang kalagayan ng Davao, kung ano po ang maaaring gawin sa Davao.
Kung papaano yung pagsumpo ng kriminalidad, papaano pagpapatupad ng katahimikan, walang ibang makakaalam dyan kundi ang taga Davao, lalo na yung mayor na diyan lumaki. Pero kung lalagyan mo dyan ng mga tao na hindi naman alam yung demographics ng Davao, paano niya ipapatupad ng maayos sa kanyang tungkulin na hindi naman niya alam. So dapat ang namimili dyan, ang local government, ang LGU ng Davao, na binabypass ngayon ni Torre. So sino ba naman ang re-respeto sa isang PNP chief na binabypass nga ang kapangyarihan ng isang local government official? So, yan, nararapat lang sa iyo yan na pagsabihan ka ni Mayor Baste na mga ganyan. Kasi wala ka ring respeto, 'di ba? Hindi mo nga nirespeto eh. Sa bagay, maghahanap pa ba kami? Mag-i-expect pa ba kami ng respeto galing sa iyo na hindi mo nga nirespeto yung dating presidente ng Pilipinas. Hindi mo nga nirespeto yung bahay sambahan kay OJC. So wala na kaming aasahang respeto na manggagaling sa iyo, 'di ba? Siguro, ayan na, suntukan daw, sabi ni Mayor Baste. At kung magyayaya si Torre ng suntukan, hindi magdadalawang isip itong si Mayor Baste, nalabanan siya para ilabas yung sama talaga ng loob. Oo. Diba? Yun ang problema. Pero mo, PNP chief, sasabihan ka ng ganyan ng isang mayor. Diba? Nakakahiya yan. Oo. At nakikita ko dito, kung pagbabasihan natin yung sinasabi ni Mayor Baste, parang gusto rin pumasok sa mundo ng politika. Kasi malapit na mag-retire ito next year. Magre-retire na ata ito eh. 'Di ba? So, walang ibang pupuntahan to, kundi magpupolitika din ito. Pero wag lang Duterte ulit ang maging presidente dahil may kahihinatnan ka. Mananagot ka sa mga ginawa mo sa kanila, ginawa mo sa batas ng Pilipinas, at ginawa mo sa mga Pilipino. Dahil maraming galit sa yung Pilipino, Torre. 'Di ba? Pinagtatawanan ka na nga eh. Kung ano yung sinasabi sa iyo, ibig sabihin, maraming galit sila talaga sa iyo. So ito pa isa sa mga patanga-tanga. Actually, hindi naman 'to mga tanga eh. Hindi man 'to mga tanga, hindi naman magiging PNP chief yan, hindi magiging pulis yan kung tanga yan eh. Ang ginagawa lang kasi yung mga aksyon na ginagawa nila pumapabor lang doon sa kagustuhan nila. Pumapabor lang sa kung ano yung gusto nila mangyari, kung ano yung mga landas na tinatahak nila. Pag ikaw ay haharang-harang sa landas na tinatahak nila, sisipain ka talaga. Ito pa, sa isang mga tanga-tanga na appointee ni Marcos Jr. na mahilig magbida-bida sa media. Kada galaw gusto nakatutok sa media, may nakatutok na camera. Kaya nasisilat yung mga investigasyon nila kasi puro bida-bida. Walang iba kundi si Boying Rimulya. Pinagtatawanan na rin sa social media. Biruin mo, sigurado na raw siya na may buto ng tao pero hindi pa na-check ng forensic. Di ba? Paano mo nalaman na buto ng tao yun kung hindi pa na-check ng forensic kung talagang buto ng tao yun? Di ba? So, kaya, paano mo hindi tatawagin tanga to? Di ba? Biruin mo, hindi pa na-check ng forensic, sasabihin mo tao na. Tapos, yun, nagkahiyaan na. Sabi nung commander ata ng Philippine Coast Guard yun, wala pa nakukuha ang buto ng tao. Di ba? Tapos sasabihin mo, war on drugs, kasali sa bisig sa bungero. Walang hiya. Lahat na lang sisisi nyo kay Duterte. Lahat na lang sisisi nyo sa nagdaang administrasyon. Wala ba kayo sarili nyong solusyon? Di ba? So, isa rin ito, si Rimulya, inaangkop niya. Kinukonekta na naman niya yung mga bisig sa bungero sa war on drugs si Duterte. Bakit? Kasi wala silang makuha ebidensya doon sa ibinibintang nila kay Pangulong Duterte. Di ba? Ganun lang kasimple yan. Kasi itong mga ito, wala nang pakialam yan kung sundin nila batas o hindi nila sundin ang batas. Wala silang pakialam kung ano ang papabor sa kanila, kung ano ang makakapagpaligaya sa kanila, yung unang gagawin nila. Katulad nitong si Rimulya. Ito, panoorin natin ang banat ni Mayor Baste kay Rimulya, mga kababayan. So, ito isa rin ito eh. Look stupid. Tama. Tama talaga. Yan ang pangalawang buhay ng Panginoon eh. Hindi pa gumawa ng tama eh. Tuloy.
you really look stupid. Tama. Tama talaga kayo. Binanatan ni Mayor Sebastian Duterte si DOJ Secretary Boying Remulla na nag-ugnay sa war on drugs ni PRRD sa mga nawawalang sabungero. So, this Remulla guy, pag maging ombudsman siya, he will use the position, again, to weaponize it against the Vice President. Yan lang pa niyan. Yan lang ang itindihin nyo. Tapos, yung Taalik, sabungero, naging war on drugs na, sabungero, war on drugs. You really look stupid. Mga stupido talaga kayo, sa totoo lang. Kung sino ba direktor nyo? Sana ako na lang yung ginawa nyo kasi gumawa ng story. Mas magaling ako gumawa ng story. Mananalo pa kayo. Mga sabungero, naging war on drugs. Sa klase mo rin. Mas ito. Mas sumobra pa kayo sa sa Netflix. Sa totoo lang. You are ridiculous people. Very ridiculous. Kung gagawa kayo ng story net tapos mahirapan na kayo manalo sa election, tama. Tama talaga kayo. It will not only be the Vice President. Pag sinimulan ni Remulla yan, yung ombudsman niya na position, pag natapos niya yan si Inday Sara, lahat ng mga politiko, mahawakan nila okay, sige, you will not, ayaw mong kumapti sa amin, may kaso ka. Okay, let's say for example, Cebu, Manila, anywhere else. Ang gagawin lang ng rebellion na yan, tatakutin nila ng kaso yung mga politiko na yan so that they can control the entire country with the elected officials, especially those in the highest positions. True. Kita mo nga may heartbeat sets of. Masyado sila magaling gumawa ng story and they, really abuse the powers of government. Yan lang ang gagawin yan. Maniwala kayo sa akin. I am saying this right now. Pag naging ombudsman yan, Inday Sara and next, then, they will make an example of Vice President Inday Sara. Kasi pag nagawa nila yan, we will find a case against her. Ang sunod niyan, tatakutin na kayo. Kasi Vice President nga, kinayan nila. So, huwag mo kaming utuin, Remulla. Huwag mo kaming utuin, Remulla. Ganun po, ikaw, DOJ Secretary ka, tapos magsasalitaan ka ng isang mayor na ganyan. Sakit nun. Oo. Kasi, hindi karapat-dapat kasi hindi kayo ka-respeto. Yun ang ibig sabihin yan. So, that is what we're talking about, mga kababayan. Yan na po sinasabi natin lagi. Gusto nila ibalik yung panahon ng Marcos kung saan sila ang nagmamay-ari ng Pilipinas dahil hawak nila lahat. Di ba? So, pagka nandiyan sa ombudsman, meron ka na sa Senado, meron ka na sa Kongreso, meron ka na sa lahat ng ahensya ng gobyerno na nakatanim ng mga tao, mahirapan ng tibagin yan. Now, what they're trying to portray as if it is martial law now. Okay, it is martial law. Kung mapapansin ninyo, nagtatanim sila ng mga tao nila sa lahat ng sangay ng gobyerno, yung mga key agencies ng gobyerno na humahawak talaga ng mas malaking kapangyarihan sa gobyerno para mahawakan nila sa liig at para walang mag-try na lumaban po sa kanila. Yan po ang ginagawa nila ngayon. Parang ibinabalik nila yung cronyism sa panahon ni Marcos Sr. kung saan yung mga makakapangyarihang tao sa Pilipinas, ginagawa nilang kasangkapan, ginagawa nilang kakampi, ginagawa nilang kasosyo. Para yung buong bansa, palagi nilang hawak, palagi nilang kontrolado, napapansin nyo naman yan ayaw nila na may kumukontra sa kanila. Kasi ang gusto nga nila, kung ano yung ginagawa nila, walang kumontra para kung ano man ang nasa isip nilang gusto nilang gawin. Baka magnakaw, kung ano man, magagawa nila na malinis at walang nagsisiwala at walang kumukontra, hindi sila mapapansin ng tao. Kaya kung mapapansin nyo, galit na galit sila doon sa mga kumukontra like SMNI, Net 25, inalis si Edin Santos, pero ibinalik din naman. Hindi ko alam kung bakit pinalik. Pero hanggang ngayon, ang SMNI na pumupukol sa kanila, nagsisiwalat ng tunay na katotohanan na nangyayari sa Pilipinas, ayun, hanggang ngayon, yung prangkisa nakabitin at hindi pa ipinapagamit sa SMNI. Ganun po, kalupit ang mga yan. Cronyism is back. Nagtatanim sila ng mga K-people, yung mga malalakas na tao, mga pangyarihan sa iba't ibang sangay ng gobyerno para easy sila makakagalaw. So, para yung buong bansa, palagi nilang mahawakan. Hindi nila bibigyan ng pondo yung mga politiko na
hindi nila kaalyansa, hindi nila kaalyado, yung kumukontra sa kanila, hindi nila bibigyan ng pondo. Madali nila magagawa yan. Hawak nila sa leeg. Hawak nila sa leeg ang buong Pilipinas mismo. Pati yung mga buhaya sa Pilipinas, hawak nila. Dahil si Romualdez ang hari ng pondo. Okay, now, let's go to Romualdez. Si Romualdez, mga kababayan, ito yung tao na wala talagang delikadesa ito. Okay? Kung mapapansin natin, yung asawa niya, 3 beses na, natapos na yung 3 beses sa termino. No? 3 beses, termino ng isang kongresista, dapat yung asawa niya tapos na. Pero, dahil itong mga gahaman sa pera at gahaman sa kapangyarihan, gumawa sila ng paraan para maipasok mulit ang kanyang asawa na si Yeda diyan sa tingong party list para maging first nominee. So bakit? May first, third nominee. Nasaan na yung 3 na yon? Pinag-resign nila. Nag-resign sa hindi pa natin alam na dahilan para ngayon, siyempre, yung asawa niya na 4th nominee or 5th nominee or 6th nominee makakapasok ulit. Ganoon naman Ganoon naman kasi ang hierarchy. So kung hindi na balak yan, hindi nila balak, di ba? Ang mga party list, mga kababayan, pag may tumatakbong party list, ang nangyayari dyan, first nominee, second nominee, and third nominee. Bibihira na magkaroon ng 4th nominee kasi hindi ka sigurado kung maipapanalo nga yung 3. Kasi mahirap din ipanalo yung 3 seats diyan sa kongresista sa mga party list. Pero bakit sila? May 4th nominee, may 5th, may 6th nominee. Di ba? Kasi ito na talaga yung plano nila. Kasi nga, tapos na yung termino ni Yeda, asawa ni Martin Romualdez, so gumawa sila ng paraan na hindi sila mateteknikal. Hindi sila mateteknikal. So, kumbaga, iniwasan nila yung batas sa pamamagitan ng paglalagay ng mga dami first nominee, second and third nominee para sa ganon, pag nag-resign yon or kung ano man mangyari doon sa mga yon, papasok ulit yung kanyang asawa na si Yeda. So, ayos na naman ang buto-buto. Happy na naman ang mga demonyo. Di ba? Martin Romualdez, pakinggan mo rin ang banat sa iyo ni Mayor Baste Duterte dahil isa ka rin sa mga monyo sa bansang ito. Monyo. Takot ka pag may tumakbo agad. Supot kasi gayo. Yan talaga. Baka takot ka pag may tumakbo agad yung matatalo ka. Panalo na walang dangal. Ipinahayag ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ang kanyang opinyon tungkol kay House Speaker Martin Romualdez na laging panalo sa halalan dahil walang kalaban. You cannot play fair. You have all the power and the influence that you have right now as an administration. And yet, these are the only things that you can do rather than fix, the problem. Pag ayaw ninyo sinasabi ng tao, kahit totoo naman, kapasuhan nyo. Supot kasi gayo. Yan talaga yan. Just play fair. Wala naman kami hinihingi na ito rin si Romualdez, walang lumalaban. It's either, I do not know what happens in the program, but maybe, just another speculation, baka takot ka pag may tumakbo against yung matatalo ka. You're not even relevant, actually. You are a nobody. I've always said that since nagsimula kong lahat. Sakit na. Gusto mo makita ka, tumakbo ka na may kalaban ka. Patig, panalo na walang dangal. Pakita ka naman na may kalaban ka. Na-disqualify mo lang. Akpot ka lang. That's the kind of person that you do not play fair. All you do, you're a very transactional administration, including you, the speaker, and all you do is negotiate to serve the interests of those who you negotiate with and for yourself. I also heard Toby Chapco wanted to be the speaker because it's Martin Romualdez who's the speaker now. Who wants him? If you really, ask, these people in Congress, gusto ba talaga nila yung speaker na yan? Depende sa hatak. Like kung mapalitan yung Romualdez na yan, I think it will be a much better country. Mas diba? Supot kasi kayo. Sinasabi mga supot kasi kayo. Ang sakit noon, pare. Di ba? Si VP Sara sinabi na rin yan, di ba? Nung galit na galit siya, nung hinuli si attorney, yung ni VP Sara Duterte, si Zulaika Lopez, di ba? Sinabi ni VP Sara Duterte na ikaw, Romualdez, is nothing. You are nothing. You have nothing but money and power. Okay? At hindi ka marunong lumaban ng kompetisyon. Okay?
kahit kailan, hindi ka pa dumaan ng kompetisyon. Kasi ang ginagawa mo, pinapa-disqualify mo yung kalaban mo, so automatic panalo ka kasi wala kang kalaban. Nabalitaan nyo na ba? Nabalitaan nyo na ba na si Romualdez may nakalaban diyan sa nila? Diyan sa distrito nila, sa Lacloban? 'Di ba? Wala. Wala pa, 'di ba? Lagi siyang walang kalaban, kaya laging nananalo. Kaya dapat ngayon pa lang nagtatanim na kayo ng mga personalidad na pwedeng lumaban sa mga liputan na to. Kasi pag ito ay nanatili, ganito lagi mangyayari sa Pilipinas. Kasi kapag sila may kontrol ng Pilipinas, ano nangyayari? Tingnan mo nga, 3 taon, yung baha nga, hindi masolusyonan eh. Yung baha nga na problema ng buong bansa, na pare-parehas natin pinoproblema, hindi nila masolusyonan. Ikaw kaya, na problema mo, na nakikinig ngayon, nanonood ngayon, masolusyonan niya. Di ba? So we are sharing the same problem. Itong baha sa Pilipinas, pero hindi masolusyonan. Ikaw pa kaya, na individual, na nakikinig ngayon, yung problema mo sa buhay mo, masolusyonan kaya ng mga to? Hindi, malabo. Kasi, yung mga problema nga na pinaghati-hatian natin, na pare-parehas nating nararamdaman, hindi na magawa ng paraan, yung problema mo pa kaya bilang isang individual na Pilipino. Diba? Kagutuman, mahal ng presyo ng bilihin, mahal presyo ng gasolina. Diba? Kriminalidad na pare-parehas natin na kinatatakutan pero problema sa bansang Pilipinas, hindi nila masolusyonan. So huwag ka na umasa na ikaw mismo, individually, matutulungan ka ng gobyernong ito. Diba? Kasi ang tutulungan nila, depende kung sino yung kakulay nila. Kung sino kakulay nila, kaugali nila, kasapakat nila, doon lang umiikot ang mundo ng mga yan. Ikaw, Pilipino, ordinary Pilipino, huwag ka na umasa. Tingnan mo nga, pinapahirapan ka. Kung noon dati, may mga nakikita kang 6x6 na truck sa tuwing bumaba, ngayon, may nakita ka ba? Wala, hindi natin alam. Tamad na ba yung mga militar natin ngayon? Wala ba silang pakialam sa mga Pilipino? Or walang mando galing sa gobyerno kaya hindi gumagalaw? Kasi yung mga militar, mga pulis na yan, gagalaw lang yan ng i-execute nila yung trabaho nila kung sila ay uutusan. Kasi hindi sila pwedeng gumawa ng basta-basta ng walang pahintulot or walang command dahil pag may nangyari, sila mapuputukan. So, it's a matter of leadership. Kung yung leader mo ay walang pakialam sa'yo o wala talagang alam, kawawa ka. Diba? Kawawa kang bata ka. Yun ang mga nangyayari ngayon. 3 taon na sila namumuno, pabalik-balik, paulit-ulit, papalit-palit lang kung ilalagay sa posisyon na ganito, ilalagay sa ganyan. May nangyari ba? Wala. Kasi nga walang alam ang presidente. Yung presidente, yung presidente natin, namamanduhan ng kung sino-sino. Ano ba ebidensya mo? Yung sasabihin niya ngayon, pagdating ng darating na panahon, iba na. Kasi kung ikaw, may paninindigan ka, alam mo yung sinasabi mo, alam mo yung ginagawa mo, paninindigan mo yan. Paninindigan mo yan, tatayuan mo yan, pero kung hindi mo alam, syempre, liliko-liko ka, magpapamando ka, kasi oo nga no, yung isip mo, pabago-bago. Wala kang prinsipyo, wala kang kredibilidad, wala kang paninindigan, kaya magbabago ang pananaw mo sa buhay. Depende sa iyong landas na dinadaanan, depende sa iyong mapapakinabangan, depende sa iyong magagamit, depende kung ano ang gusto mo talaga mangyari. Bongbong Marcos, akala mo makakaligtas ka, meron ka rin. Bongbong, ito sa'yo, Bongbong. Makinig ka, Bongbong, Bongbong. Sana, yung kay Bongbong na wala. Ito, Bongbong. Ay, kay Tory pa pala to. Saan yung kay Bongbong? Ito, kay Bongbong. Mulat ng mga tao, you have to know this. Like, kung gusto mo, bumaba ka na presidente na, wala kang problema, work! Magtrabaho ka. Listen to the people, tanungin mo anong problema, ayusin mo. Huwag ka pumunta ng mga may nasunog, tapos pupunta mo doon, magkipicture it, turo-turo mo na para kang taga-BFP. Or pumunta ka ng baka, para kang nagtrabaho sa disaster. Because we all know you do not know anything. Sige na nag-photo ops. That's okay. All you do is photo ops. It's PR because you have ABS-CBN, you have GNT, you have TV4, you have all the mainstream media here. You cannot change the reality on the ground with what's happening with the people. Nako po, ang sakit dito. So, ibig sabihin, wala talaga ginagawa. Puro photo ops. Alam naman natin yun eh. Photo ops naman talaga. Kasi
may ginagawa yan, mararamdaman mo. May naramdaman ka ba? Wala. Narinig mo lang. Oo. Iba yung narinig sa naramdaman. Pag narinig mo, minsan nga to see is to believe pa di ba? Minsan, pagka yung manok daw, may mga pilosopo na ako kasi maninindigan tayo, to see is to believe. Diba? To see. Pero pag salita lang, puta, mahirap paniwalaan yan, lalo na pagka sinungaling ang presidente mo. Lalo na pag sinungaling na tao. Ang hirap paniwalaan ang salita niyan. Okay? So yung walang credibility mga salita niyan, walang bisa mga salita niyan pagka ganyan, 'di ba? So halimbawa, Master Judea, to see is to believe pa rin ba kapag narinig mo yung manok na tumitilaok? To see is to believe pa rin. Kasi ngayon, pwede nang gayahin kahit lahat May cellphone ka Lahat ng sound sa mundo nagagaya ng telepono. Kaya sasabihin ko, pag may narinig ako na tumitilaok na manok, check ko. Kailangan ko makita kung manok ba talaga yan. Kasi baka mamaya, ringtone ng cellphone mo yan. Di ba? To see is to believe. Dapat yan ang pamantayan ng mga tao ngayon. Hindi yung mga salita. Kaya tayo nabubudol Di ba? Kasi nga, dapat, mga kapatid, itong mga opisyal na ito, itong apat na ito, sana, wala. Ayun. Ayan. Yan na apat na yan. Yan dapat, ito dapat ang tumutulong para mapagaan, maging mapayapa, maging maunlad, maging patas ang trato sa mga Pilipino, pero sila nagiging sanhi ng gulo. Di ba? Ito, presidente ng Pilipinas. Pinakapinuno. Ito, may hawak ng pondo. Yung katabi niya. Di ba? Hawak ng pondo. Kumbaga, siya dapat ang magbibigay ng paraan para umunlad ang Pilipinas. Siya ang magpopondo sa mga nangangailangan talagang ahensya ng gobyerno para mapagaan ang buhay ng mga Pilipino. Martin Romualdez yan. Sa kapayapaan naman, yan si Torre. Dapat ang nangangalaga ng kapayapaan, nangangalaga ng kasiguraduhan at kapanatagan ng mga Pilipino. Naalagaan ba? Hindi. Kasi nakikita naman natin ngayon kaliwat kanan, may nagnanakaw, may nagsinasaksak, may binabaril, may adik, diba? May sinatsan, may ninakawan, nakikita naman natin ngayon yan. Ato pa, Boying Rimulya, hustisya. Sa tingin niyo may hustisya Pilipinas? Wala. Wala hustisya kasi yung presidente nga ng Pilipinas na wala namang kaso, walang kasalanan, ayun, pinadala nila sa dahig. Diba? May hustisya pa ba? Wala na. Kaya kanya-kanya na. Sa baha nga ngayon, kanya-kanya Di ba? Yung baha ngayon, kanya-kanyang hilos, kanya-kanyang galaw kung paano mapapahupa yung baha. Tulong-tulong ang mga Pilipino. Nasaan yung putang ng gobyerno? Wala, di ba? Nag-iisip pa sila kung anong gagawin, kung paano nila sisip-sipin yung tubig. Di ba? Ganyan ang mangyayari sa isang komunidad, sa isang tahanan, kung ang haligi ay walang alam. Kung ang haligi ay pasingot-singot lang, patambay-tambay lang, pabiyahe-biyahe lang, walang mangyayari. Walang kinabukasan. So ngayon, eto na, binuwato nyo yan. Mukhang wala ng alisan yan. Mukhang wala ng alisan. Kaya nga ako napaisip ako doon sa sinabi ni Napaisip ako sa sinabi ni sana ba yon? Wait lang ni Harry Roque. Saan ba yung sinabi ni Harry Roque? Wala dito Harry Roque, hanapin natin. Napaisip ako Roque latest. Wait lang hanapin natin yung kay Roque. Harry Roque, yung bago. Ito. Wait lang. Hindi yan Wait lang hanapin natin Okay, nandito tayo. Wait lang, hanapin natin dito. Sino may nag-send sa akin kanina nun Basta gusto na raw umuwi ni Harry Roque kasi nga walang lumalaban sa gobyerno ng harapan dito. Okay, wala, hindi ko makita. Wait lang. Ayan Office of the President.
Office of the President, Vice President, ayan, may relief population. Okay? Quality. Quality ang binibigay ng OBP. Kayo, Office of the President, nag-iisip ako na ibibigay, yung kikita kayo, tangina, nakakawalang gana kayo, nawala yung kay Harry Roque eh. Okay, wait lang hanapin ko, Harry Roque, uuwi na ng Pilipinas. Walang result. Ito. Panoorin natin. Ako na-realize ko na parang real talk eh. Tama itong sinasabi ni Harry Roque. Oo. Wait lang. Ito. Wait lang ko ito. Ay, nawala. Hindi yan. Ay, hindi naman ikaw kailangan ko eh. Pumapasok dyan. Ito. Na-realize ko tama. Parang tama itong sinasabi ni Harry Roque eh. Oo. Wait lang Kung mas mabuti pa sigurong umuwi na ako ng Pilipinas at kahit pa paano, labanan ng Marcos administration sa loob ng kulungan. Matapos ang 2 taon pakikipaglaban, pinag-iisipan na umano ni former spokes Harry Roque ang pag-uwi ng Pilipinas at paglaban kay Marcos Jr. kahit mula sa kulungan. Ang remedyo para siya ay mapalaya, nakasalalay po yan sa legal na proseso, at kung hindi po makukuha yan sa legal na proseso sa ICC, gumamit ng ibang legal na proseso. At yun naman aking munumungkahi na hindi na pagbibigyan ng pamilya. Nasa kanila po yan. Pamilya po sila. Hindi po tayo matitinag sa pagbibigay ng suhestyon. Bagamat tao rin po, dumarating sa punto na parang ayaw mo na magbigay ng suhestyon kung talaga namang hindi ka napapakinggan. Pasensya na po, tao lang po. Yan po ang aking damdamin. At nag-iisip na nga po ako kung mas mabuti pa sigurong umuwi na ako ng Pilipinas at kahit pa paano, labanan ng Marcos administration sa loob ng kulungan. Kasi sa mga pangyayari po dito sa Tatay Digong sa Dahig, hindi ko naman po maatim na panuurin lang si Tatay Digong habang nakakulong at walang nangyayari. Hindi po tayo nagkulang sa pagbibigay ng suhestyon, kaya lang po hindi po tayo ang nagdedesisyon para kay Tatay Digong. So, ganun yan pong ka-frustrated ako at iniisip ko nga, siguro mas mabuting labanan na yung aking walang saysay na kaso sa Pilipinas at labanan si Marcos dyan sa Pilipinas muli. Dahil kayo namang mga Pilipino, ano ba yan, 2 taon na ako nagsasalita, nagwawakwak dyan sa Marcos ngayon na nagsasabi na wala nang dahilan para magpatuloy pang mamuno ang tao na wala sa tamang pag-iisip. Wala namang gumagalaw dyan sa Pilipinas. Yan. Okay? Wala naman talaga na gumagalaw. Diba? Yan ang problema natin. Kaya minsan nakakawalang gana na rin Kahit dahil salita ka lang salita, I feel Harry Roque. Okay? Although minsan may mga galaw si Harry Roque na hindi natin nagugustuhan, but this time, real talk, yung sinasabi niya wala Salita tayo ng salita. Tapos gagawa na naman nila ng paparaan para malusutan nila yung kanilang issue. Kung ganito lang ganito, walang mangyayari. Kaya kailangan may tumayo. Diba? Kailangan may tumayo, kailangan may kumontra, kailangan may... Hindi yung sinasabi natin na manggulo. Kailangan, kung may nakikita talagang mali, labanan ng mali. Kahit ano pang suungin, kung ikaw ay talagang makabayan, gagawin mo. Kaya lang, iba na, puro daldal lang. Diba? Tayo, wala naman tayong kapangyarihan Tayo, mahamak na vlogger, wala naman tayong kapangyarihan. Harry Roque is a lawyer, diba? He is a worker of the previous administration. So, sila meron. Yung mga abogado na katulad niya, diba? Yan dapat, ang mga nagpa-file ng kaso, kasi sila, yung may alam. Yung iba na, puro ngak-ngak lang Pasensya mo, sinabi na natin yan dati Puro sabi, diba? May mga abogado na gano'n Sinabi na natin dati yan Sinabi na natin yan. Sinabi mo na pala ba't di mo ginawa? Ikaw pala maraming alam Bakit hindi ka gumawa ng aksyon para makatulong doon sa amo mo dati, di ba? Marami kasi sa atin galing-galingan, pero naghihintay rin naman ng gagalaw, tapos pagka nandiyan na, sila na yung i-entra, tapos bibida-bida na. Di ba? Yun ang problema natin. Kaya kung ganito, mapapanatili, eto pag umuwi si Harry Roque, nilabanan niya, mas bibilib pa mga tao dito kay Harry Roque. Kung umuwi siya, at susundin niya, lalabanan niya, ilalaban niya yung kaso niya, lalabanan si Marcos dahil sa katiwalian, dahil sa nakikita niya hindi maganda na ginagawa ng gobyerno, bibilib ako niyan. Di ba? Kaysa naman, yung puro salita lang, alam na natin yan, alam mo pala talino mo wala kang ginagawa. Di ba? So pag umuwi si Harry Roque, papalakpakan ko to,
Oh. Tataya niya yung buhay niya. Ibig sabihin, totoo yung mga sinasabi niya. Totoo pinaglalaban niya. Totoo yung nasa puso niya pag umuwi siya. Oh, pero hanggat salita pa rin, wala tayong magagawa. Oh. Until nagawin niya talaga yung ginagawa niya. Yung tayuan niya talaga, manindigan. Oh. Okay? So mga kababayan, salamat nga pala dito sa may-ari ng Ang Balita ngayon sa ginamit natin, hindi tayo nakapagpaalam. No? Okay? Ginamit natin yung kanyang mga video. Pero itong video na ito ay hindi naman sa kanya. Basta, ano na lang, salamat na lang. Ginamit ko yung video mo. Okay? Salamat sa edit mo. Kasi ako actually, nandito yung video ni Mayor Baste. Kaya lang, syempre, napakahaba nito, nakaputol na to. Kaya ito ginamit natin. Thank you Ang Balita ngayon sa Facebook. Okay, thank you sa iyong mga video na nagagamit natin sa mga topic na ganito. Okay, magkita-kita po tayo muli mga kababayan. Ako po si Master Jules. Thank you. God bless you all and to God be glory. Magandang maulan na hapon ng Martes po sa inyo lahat. Mag-ingat po tayo dahil yung may hawak ng remote control ng flood control nandun sa Amerika, hindi pa napipindot. Okay? Maraming salamat.